Catholics can be missionary by spreading accurate news by using social media. I am trying to be a missionary by spreading accurate news. The news that I expound to you are factual, studied and analyzed before I spread it to this program, Puntong National. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binasa ko itong London-based Capital Economics. Ang sinabi rito, herd immunity critical in Philippines economic recovery. Ayan. Mismo na ito isang international na mga economists at inanalyze nila ang kilos ang ating magaling na presidente. Sabagat ang estimate nila, baka maabot yung herd immunity sa mga 2022 ba? Aba, nung binasa ko yung mga budget at nagsalita yung mga katulad ni Janet Garin, may sinulat siya na sa Inquirer ngayon. Iloilo representative. Lawmakers question variable DOS budget. So, kasi nakalagay rito yung bakit hindi sinama sa budget ang pagbili ng gamot? Andito, vaccines for the next year will be funded by foreign loans to be secured by the government. Yan ang tanong ko. Yan ang tanong ko. Bakit meron ng budget na national expenditure? Bakit di sama dyan? Bakit kailangan pa mangutang? Mr. Duterte, ano ka ba? Mas una pa sa iyo, mas mahal mo pa itong mga congressman kung mga tuta mo ito. Tama kayo mga congressman, tama na yung mga CDF nyo, busog na kayo. Pagbigyan naman ninyo sa taong bayan, kailangan ba mangutang? So, di ba binasa kong utang natin, umabot na tayo last June, 11 trillion 600 plus billion? 11 trillion? Sumobra na nga ng 400 billion ang utang, isang buwan lang. Tapos, mangungutang pa sa gamot. But, bakit di ba kayo naawa sa mga tao, mga congressman, mga kongresista? Napakasakim naman ninyo sa CDF. Sabi tuloy ni Janet Garin, dati itong congressman to ngayon na Iloilo, dati itong Secretary of Health, doktor na to. Sabi niya, ano ba ito? Pati yung booster shot, yung pagdagdag sa sinubak, kasi mahina sinubak, na mahal naman. 3,629, mas mahal pa sa Pfizer ng 1,000 mahigit. Nako, ang booster shot, doon ba nilagay sa unprogram appropriation? Alam po ninyo, pag nilagay sa unprogram appropriation, ibig sabihin yan, lalo na ngayon, sira ekonomiya, sigurado hindi mapapandingan yan. Pag nilagay sa unprogram yan, depende yan kung merong sobrang pera. Ngayon, utang tayo ng utang. Sino niloloko mo, Duterte? Sino niloloko nyo? Ba't niloloko ang taong bayan? Maglalagay kayo booster shot, nilalagay nyo sa unprogram. Ayan. Gumanti tuloy si Congresswoman Garin, former Secretary of Health. Ba't nyo nilagay sa unprogram? Yun ang tanong ng tao. Yun yung tanong ko. So, ba't hindi nyo realign? Ayan, meron na akong ginawa. Sa
60% population, 66 million yan. Kailangan lang natin ng 157 billion. Balagay mo na 160 billion. O kaya, palagay mo kasi mayroon mga pera rin iniwan ang mga LGU. Katulad ng Makati, 1 billion. Cavite, 1.5 billion. Bukidnon, 500 million. Biliran, 200 million. Naku, ang lalaki pera, tagig, 1 billion. Zamboanga del Sur, 0. Naku, nakakaya. Ayan, sa 60% population lang. Kasi, miss na 70% kasi herd immunity, mayroon ng 10%. Okay. You only need 157 billion. 18 na mong budget ng DPWH. 686 billion. Kuna mo yan ng kailangan natin. So, ang budget ng DPWH magiging 528 billion. Malaki pa rin. Di sakripisyo konti ninyo yung kanyong Countryside Development Fund. Kadarkamihan yan, cover court. Huwag mo na yung tagalin yung ayuda. Kasi yung ayuda, utang dito, pera na ito, sigurado. Pero ang masama rito, Mr. Duterte, bakit ka pa mangutang? Itong budget ito, karamihan ito utang. Bakit ka pa mangutang uli para sa gamot? Sabihin mo yung mga matatakaw na congressman, ang taong bayan naman. Di ba, chairman ng, di ba, deputy speaker, anak mo? At siya pa ang chairman ng yung, pera dyan sa kongreso. Di ba kayo naawa sa taong bayan? Bakit ilalagay nyo ang booster shot sa program? Tapos sabi rito, ang bibiling gamot, iutang pa. Andito ng budget niya, debate na, pinag-uusapan niya, tanggalin niyo yung mga right of way, mga billion na mga, hindi naman malalaki yan. Yun lang mga CBDF yan, ng mga myopic, maliliit. Saka na yan. Gusto niyo yung mga COVID call, ano ilalagay yan? Yung mga patay? Hindi ba pwede ilagay yung patay niya kasi COVID yan, nilibing kagad. Kailangan ngayon, yung Pfizer. Kasi yung Pfizer, hindi naman pagyayabang, hindi ako gumawa, ayos na sa United States Food and Drug Administration. Ayan, pati ang National Kidney Institute, Hospital, National Kidney Transplant Institute, wala na siyang gamot, running out of COVID drugs. Ano kailangan na? Remdesivir, saka tocilizumab. Ayun. Yun ang problema. Hinahanap itong mga gamot na ito. Nako, ano ka ba? Tapos, nabuko ka. Yung mga report ng COA. Tapos, imbis na bigyan mo medalya ang COA, galit ka sa COA. Ay, di ba abogado ka? Ano ba trabaho ng Commission Audit? Ang Commission Audit, tinitingnan kung maayos ba ang paggasto ng pera ng taong bayan. Lalo na ikaw. Kaya karamihan mo, every mo, nung lang ububo ka, ang natanggap mo utang galing kay Pinoy is only 5.2 trillion. Ngayon, is 11.6 trillion. Sumobra ka na 100%. Baka itong budget nito, hindi pa natin alam kung magkano itong budget ito, utangin na ito. So, isama mo ng gamot dyan. Maya naman. Total nahuli ka. Ito, basahin ko ito. Naku, plunder. Pati palang mas, pati special, pinlano mong pagnanakaw. Mahiya ka. Tapos, overpriced supplies. Well-planned scam. Ayan, sinulat ni Melvin Gascon sa ni Paulo Romero. Basahin nyo. Ano ba naman kayo? Hindi ba kayo mahiya? Huli na kayo. Nakakaya kayo. Tapos sabi pa ngayon ni Senator Ontiveros, bakit kayo nakipag-deal sa mga taong mga wanted? Ayan. Site, medical suppliers, legal mess. Bakit? Yung pala mga may hawak ng Parmalee,
katulad ni Wang Chuyin, mising CEO ng Parmalee, nawawala. Kasi overpriced. Pati yung patatay niya si Wang Winlai, wanted for financial crime. Nako, yun po ang report ng Taiwan. Kaya hinahanap siya. Tapos siguro, Singaporean citizen daw, wanted for stock manipulation while his father is facing charges of securities fraud. Mga tulisan mo na ito mga kausap mo, Mr. President. Itong dinala ni Michael Yang. Tatandaan ko itong Michael Yang na ito. Mayroong isang colonel nag-report kay De La Rosa. Itong Michael Yang na yan. Nasa droga yan. Anong ginawa? Yung nag-report, yun ang pinanis. Tapos yung Michael Yang naging economic advisor. Ayan. Hinahanap tuloy. Kaya galit si Gordon. Alam nyo ba galit si Gordon? Kasi yung mga address na nakakuha billion transaction, wala na dyan. Wala na opisina. So, kumuha na ng mga condo unit. Tapos, wala na. Hindi na makita. Kaya tuloy, ang ginigisa ng Senado, nag-resign na si Lau, si Abisado, alam ko, siya pumirma sa ibang transaction. Siguro ay papatawag yan. Saka yung certain law na slated to be Deputy Ombudsman from Mindanao. Para, siguro, para kung may mga issue, hindi na siya presidente, tatakpan ng ombudsman. Now, ang tanong natin, ang tanong ng taong bayan, Mr. Duterte, di ba galit ka sa corruption? Kung galit ka, tanong itong galit ka sa corruption. Ang putang ina mo, yung mga kabinete mo. Kasi nahuli ng COA, Commission Audit. Bakit ka magaling ng Commission Audit? Lahat ng local government may auditor. Ito nga sa amin sa Zamboanga del Sur, ang lalaki ng mga nahuli ng COA. Wala sa magawa. Ganyan trabaho nila. Alam mo yan, abogado ka, di ba? Piskal ka, di ba? Palagi mo pinagyayabang. Abogado ko, nung piskal ako, aban kayo. Doon ka magagalit sa COA. That is a constitutional body. Ang trabaho niya, pag-ingat sa ating mga gawain na sa gobyerno, kung abuso ba yung ginawa nyo, o talaga ba mahalagang pera pinagagastuhan ninyo, o kaya yung transaction nyo legal ba? Meron bang mga batas na hindi nyo sinunod, katulad nito? Billion. Tapos galing ang pera sa DOH. Nagtataka ko, bakit itong bago, itong budget ng 2021, kasi na-approve yan 2020, naglipat ng 42 billion. Sedoke. Kaya tinatanong ng mga senador, under whose authority? Meron ka ba authority? Ayaw magsalita, ayaw magsumbong. Kaya, para di magsumbong si Duque, sabi ni Duterte, malaki pa rin tiwala ko kay Duque. Siyempre, kung magsalita yan, ikaw ang nag-utos sa akin. Booking ka. Pero sa ngayon, makikita sa ebidensya sapagkat yung mga litrato pinakita ni Gordon, yung mga sinabi ni Lacson, yung sinabi ni Relon, yung sinabi ni Hontuberos, yung sinabi ni Amy Marcos, yung sinabi ng mga nagsasalita na ngayon. Pati Subiri. Ano ba yung Interagency Task Force? Ang dami-dami 300 corporation humingi ng approval para makabili ng Western medicine. Hindi nyo inaksyonan. Ang inaksyonan nyo yung kay Concepcion lang at saka kay Quezon. Ang dami nyo yung LGU gusto bumili ng Western medicine, ayaw nyo aksyonan. Kasi ang ating presidente, yung pala, gumawa sa ng Interagency Task Force. Kasi gusto niya makorner ang mga gamot, gusto niya makorner itong mga gamit ng PPE, face mask, patient. Tayo na sa buong mundo gumagamit ng patient. Nahuli to rin sila. May demand daw. Sabi ni Gordon, paano makakaroon demand? Tayo lang ang inoobliga na magkaroon ng patient. Siguro sila nakalimutan niya. Ito si
Cordon, ang head ng Philippine Red Cross. Naku, booking. Ito ang batas. Pinirmahan ni Duterte, July 23, 2019. Republic Act 1132. An act providing policies and prescribed procedures on surveillance, response to notifiable diseases, epidemics, and health events. Okay. Tapos nakalagay rito, meron mga health authority. Basahin ninyo. Section 3, subsection K, Public Health Authorities. DOH. Tapos, specifically, Epidemiology Bureau. May bureau dyan. Disease Prevention and Control Bureau. What Bureau of Quarantine? International Health Surveillance. Surveillance. Health Emergency Management Bureau. Food and Drug Administration. Government Hospitals. Ayan. NKI, wala nang gamot. Ano pa? DOH Regional Offices. Yun, mga probinsya, diyan. Local Health Officer of the province, city, municipalities. So, sino yung local health officer sa probinsya? Ay PHO. Sa city, city health officer. Munisipyo, municipal health officer. Ayan. You are the health authority, hindi yung interagency task force. Yung kayong mga munisipyo, makipag-coordinate kayo sa IPHO. IPHO makipag-coordinate kayo sa regional office. Ang regional office naman, makipag-coordinate sa mismo central office. Ba't gumawa si Duterte na interagency task force? Para manggulo. Para, Yan. Hindi na kayo naawa. Ilan na? As of yesterday, Wednesday, at namatay 14,216. Ang bagong kaso. Ang namatay, 33,533. So, ang total affected natin, umabot na tayo ng 2,000,003. Ayan. Kaya, doon natatakot ang mga nawag dito, ang mga ekonomista, sapagkat ang ating presidente, mukhang hindi niya priority ang mga problema natin. Bilhin mo. Hindi sinama sa budget yung national expenditure na ipropose ngayon para for 2022, mangungutang pa. Mabuti lang nahuli ni Garin at ni Congresswoman Kimbo. Bakit unahin pa ba yan? Kaya sabi niya, tapos yung booster shot, kasi mahina itong binili ang Sinovac. Hindi malaman, kaya dumami, kaya galit ang Malaysia. Mabuti pa Malaysia, may delicate din ang Prime Minister, nag-resign. 36% na kanilang herd immunity. Ang Thailand, galit din kasi Sinovac. Ganun din sa Indonesia. Nagkakaroon ng pandemya, katulad sa atin. Kasi mahina ang klase itong gamot na gusto ni Duterte. Ang tanong ko, bakit kaya? Kayo sumagot. Bakit kaya? Now, ang hirap dito, yung may pandemya, imbis na ayusin, kinakwartahan pa. Sabi nga ng isang pare, ang pinakamasamang gagawin ay yung para sa gamot ay nanakawin pa. I agree with that. Sa Bisaya pa, ano yung para sa igagamot, para sa tambal, kawaton pa yun. Luyang pobre, kawawa po, may hirap. The poor will be helpless because of the abuses done by this government, depriving them of the right to be healthy. Where is the protection of government? Asan ang protection? Anong klaseng leader ka, Mr. Duterte? Ayan. Makakarma ka na tuloy. Ayan. Meron ng warning ang mga health workers. Yung pala, nagsoli kayo ng pera, pero marami kayo hindi nabigyan. 100,000.
Wala namang distinction whether it is public government hospital or private hospital. Ayan. Nagkaroon sila ng silent stage strike. Pero, aniwala kayo, pag nag-walk out yan, Mr. Duterte, ano magagawa itong interagency task force ng mga general? Sundalo papalit? Ha? Anong malay niya sa virus? Kaya nga dumaming virus, panahin na nilagay mo. Ayan. Ginawa mong Kiko si Duque. Noon, mahumpa si Secretary Locsin, saka si Ambassador Bates Romualdez, nagipag-ayos na sa Pfizer. Inayos na nila ang ADB, Asian Development Bank. Inayos na ang World Bank. Pero ikaw, kausap mo ma-insik, AAIB. Alam mo nyo magkano porsyento sa AIB? It is 3%. Yung sa Japan is only 0.25%. Kaya si Fernia, yung head ng NEDA, nag-resign kasi hindi niya ma-stomach. Hindi niya pwedeng makaya ang pakapalan ng kanyang muka na doon mangutang sa bangko ng People's Republic of China na ang porsyento is 3%. Sa Japan, 25.25%. Ang 1%, hindi 1%, hindi 0.25% to 0.35% doon po sa Japan. JICA. Okay? So, meron nagnakaw at may nag-aabisa din, nagyayabang pa, magmumudbud daw siya ng pera ngayong eleksyon. Nakakaya ka. Salamat po sa inyong pakikinig at magandang hapon sa atin lahat.